Yes, tuturo ko muna sa'yo yung piano and ipapakilala ko yung mga notes and explain ko yung keys, black and white and so on and so forth. So itong gamit natin ngayon is a keyboard or so isa tong isang electronic piano na kung saan ito ay sinasaksak. And before kita turuan ng mga scales and before ka rin makapag-recital, turo ko na sa'yo na si piano ay meron siyang white and black keys. So, ang white and black keys niya ay iba-ibang tunog. And meron pong mga designated letter na nakalagay dyan na kung saan. For example, isa sa basic na tinuturo is si C. Si middle C. So, C. Then, sa scale natin na Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do, pwede siyang gamitin na C, D, E, F, G, A, B, C. Pwede siyang ganon. Or Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. At ang ginamit natin dun is white keys. So, ayan si C or si Do. And si D, si Re, si E, si Mi, si F, si Fa. And si G, si Sol. And si A, si La. And si B, si C or si T, and then yung octave. Pag sinabing octave na Do, octave. Pag sinabing octave, from the word itself na octave, octagon, which is 8, ibig sabihin, 8 note. From C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibig sabihin, nag-octave, tumaas lang siya. So, itong note na to, C pa din siya. So, itong note na to is C, C4, kung di ako nagkakamali. And sa scaling, meron kasi tayong C1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on and so forth, pataas ng pataas. Para ma-locate natin kung itong C na to is C4 ba or C5 na mataas. And sa case na ito, C5 to, kung di ako nagkakamali. So, ayun siya. Yun na yung octave. Ganon din sa ibang note. Sa D. Ito rin yung octave niya. Yan. And yan yun. And yung mga white keys na yan, octave lang yan mula dito sa baba. For example, itong C. Mababa. And sunod na octave. After netong, ayan yun. And sunod, tumataas lang ng tumataas yan, octave. Tumataas ng tumataas. And yun. So, medyo kapos yung piano. Eh, yun yung mga white keys natin. Yun yung nagagawa nila. And, how about naman yung black keys? So, si black keys naman, malaking importansya pa rin to kasi dito mo malalaman yung sharps and flat ng mga nota. For example, balik tayo sa C. Kung tawagin, middle C. Sige nga, asin ang middle C. Ibig sabihin, gitna na C. Ito. Yan. Pagpapangalanan mo yung black keys, mula sa C, ang tawag dito, C sharp. Or D flat. Kasi, napapagitnaan siya ni C and D. Itong black keys na to. So, C sharp and flat. Pag sinabing sharp, nagsha-sharpen yung tunog, ibig sabihin, tumataas. Yan. Pag sinabi namang flat, nagpa-flatten, bumababa parang ayun. So yun yan. So lahat ng black keys, ganun din, octave lang din yan. Mula dito, C sharp, C sharp, yan. O minsan, tinatawag din siyang accidental notes pagka gumagawa tayo ng scaling sa piano. So, once again, yun yung white keys. Ayan, sige. Ayan. So yan, pwede mong i-explore muna before kita turuan. And para mas makilala mo yung piano. Ayan lang siya. And huwag kang malilito kasi maraming nalilito. And kung makikita mo naman, ito, pag sinabing isang octave, ito. For example, ayan. Merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 white keys and 5 black keys. Ayan, o. Ganyan lang. Tapos yan, lahat yan, makikita mo. Yan lang yung magiging visual mo kung saan hindi naman pala siya nakakalito, which is may pattern and madali lang din sundan si piano. So, ayan.
mamaya, or sa susunod next lesson natin, mag-ano tayo ng ano, tuturuan kita ng basic scaling and proper fingering sa piano para mas madali mo ma-execute yung mga ituturo ko sa'yo. So, ayan siya. So, pwede mo explore and para mas sige.